Person POV. Arthur, 2 araw nang nawawala si Eliza. Hindi ka pa nang pabahala sa anak natin? Diyos ko, mamamatay ako sa sobrang lungkot at takot kapag may mangyaring masama sa anak natin. Umiiyak kung saan sa asawa ko. Vivian, hinahanap na si Eliza ng mga pulis. Maghintay na lamang tayo sa update ng mga... Naririnig mo bang sinasabi mo ha, Arthur? Nawawala na ang anak natin. Gusto mo maghintay ako dito? Kung ayaw mo tumulong sa paghahanap, ako na mismo ang gagawa niyon. Galit kong wika dito. Vivian, hindi magandang nagagalit ka. Huminahon ka muna. Yun naman ang sabi ng mga pulis, di ba? Na maghintay tayo sa update nila. Sa ngayon wala pa silang lead kung ano ang pakay ng kidnapper sa anak natin. Kasi kung pera iyon, malamang tumawag na ito para huminga ng ransom money. Pero wala talaga tayong natatanggap. Saka kahit ilang beses nating tawagan ng cellphone ng anak natin ay nanatili itong naka-off. Kaya maghintay na lang tayo. Do you think na maghihintay lang ako dito? Arthur, hindi ko kayang mag-antay tuwing naiisip kong baka pinatay na nila si Eliza ay nangihina ako at naninikip ang dibdib ko. Natatakot ako para sa anak natin. Umiiyak ko pa rin sa dito. Naiintindihan ko iyan, Vivian. Pero magpakatatag ka dahil iyon ang kailangan ng anak natin ngayon. Ganito na lang. Kapag wala pang lead hanggang mamayang gabi, hahanap na tayo ha. Bukas na bukas dito. Basta wag ka munang kumilos nang hindi alam ng mga pulis, Vivian. Dahil baka sa maling ginawa mo yun, baka mapahamak pa ang anak natin. Basta hintayin mo na lang, okay? Sad pa nito sa akin. Marahan na lamang akong umiling kahit pa hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit pa kasi ang tagal ng mga pulis na gumalaw? Iniisip ko pa lang na baka nagutom mga anak ko ngayon para nang sasabog ang puso ko sa sama ng loob. Kung ano-ano pa ang naisip ko. Arthur, hindi ko kayang magantay na lang. Kahit ilang segundo pa yan, lalo pa at ang segundong iyon ay baka may maaaring may mangyari sa anak natin. Hindi ka ba nababahala? Umiiyak akong tanong dito. Alam mong matapang ang anak natin, Vivian. Alam kong kaya niya ito. Magdasal na lamang tayo. Ate, how's Eliza? May balita na ba? Napalingon kami nang dumating ang humahangos na kapatid niyang si Sylvia. Iling lang naisagot ko dito dahil alam ko sa sarili kong wala akong alam kung ano na ang nangyari kay Eliza. So ano pang hinihintay natin, ate? Hanapin na natin ang anak mo. Nag-aalala na ako sa kanya. Napayak na din ito. Sabi ng mga pulis, pag-antay na lang daw tayo ng update nila saka daw tayo kumilos. Ano? 2 araw na, ate. 2 araw nang nawawala ang pamangkin ko. Ganon lang ba iyon? Paano kung sa paghihintay natin ay may mangyaring masama sa kanya? Ate, let's go. Kailangan nating hanapin si Eliza. At ano ha, Sylvia? Di ba ninyo naiintindihan ang sinabi ng mga pulis? Maghintay dahil sila ang nangbahala sa paghahanap kay Eliza. Saad naman ni Rodolfo sa asawa nito. Hindi mo naiintindihan, Rodolfo. Paano na lang kung may mangyaring masama sa kanya? Maghihintay na lang ba tayo dito? Gayong may pwede naman tayong gawin? Inis na wika ng kapatid niya sa asawa nito. Magdasal kayo dahil iyon lang ang kaya niyong gawin sa ngayon. Dahil kung magmamatigas kayo, paano naman kung may mangyaring masama sa inyo? Sa tingin niyo makakatulong kayo sa problema natin? Lalo na kapag nalaman ni Eliza na may nangyari sa inyo? Kaya manahimik na lamang kayo. Saad naman ang asawa kong si Arthur. Napaupo na lamang kami ni Sylvia habang umiiyak. Sobrang sikip ng dibdib ko. Parang hindi ako nakahinga. Magsasalita pa sana ako nang makatanggap kami ng tawag. Parang nabuhayan pa ako ng loob nang tumudog ang telepono sa living room namin. Akala ko pa ay balita na ito galing sa mga pulis. Iyon pala galing iyon sa opisina at kailangan nilang pumunta doon dahil nawawala daw ang perang hinahawakan ng kanyang asawa. Nakakapagtaka. Dahil maayos namang tinatrabaho ni Arthur ang perang hawak nito. Pero bakit naubos iyon? At hindi alam kung nasaan iyon at kung sino ang may gawa. Mabilis kaming puntang 4 sa Santibanez Company. Nakita kong kinausap ni Arthur at Rodolfo ang anak nitong si Lorenzo. Dinig na dinig ko ang pinag-uusapan ng mga ito. What happened, son? Bakit nawala ang pera na hawak ni Arthur? Sino may gawa nito? Tanong ni Rodolfo sa anak nito. Hindi ko alam, Daddy. Pinaiimbestigahan ko pang maaaring nangyari kung bakit nawala ang pera ni Mr. Mendez. Saad nito kay Rodolfo. Ang sabihin mo, baka ninakaw mo dahil mukha kang pera. Walang iya ka? Dumagdag ka pa sa problema namin katulad ka talaga ng iyong ina. Who told you na pwede mong sisihin ang ina ko? Wala kang karapatang insultuhin pa rin ng nanay ko kahit wala na ako dito sa mundo. Di ba kayo naman ang may kasalanan ng lahat ng ito? Huwag mo kong pagbintangan dahil hindi ko magagawa yung sarili kong kumpanya na mawala ng pera. Wika nito sa matigas na boses. Anong sarili mong kumpanya? Anong pinagsasabi mong bastardo ka? Galit na wika ni Sylvia sa anak ni Rodolfo. Bakit di mo itanong sa daddy ko kung ano ang ibig kong sabihin?
Akala ko ba matalino ho kayo? Pang-insultong wika nito sa kapatid ko. Rodolfo, anong sinasabi nitong bastardo mo? Anong sinasabi niyang sarili niyang kumpanya ito? Galit na wika ng kapatid niya sa asawa nito. He's right. Siya na ang bagong CEO ng kumpanyang ito, Sylvia. At dahil tunay ko siyang anak, kaya nararapat lamang iyon para sa kanya. Saad naman ni Rodolfo kay Sylvia. No, this can be. Hindi ito maaari. Ano bang nakain mo at binigyan mo ito ng mataas na posisyon dito sa sarili kong kumpanya? Correction, kumpanya ko. Hindi sa inyo, Sylvia. Singit na saad ni Lorenzo sa kapatid niya. Mas lalong nag-init sa galit ng kapatid niya kung hindi niya ito pinigilan. Sylvia, that's enough. Tama na. Hindi niya magagawang nakawin o galawin ang pera ng kumpanya lalo pa at CEO na siya dito. Saad ko naman dito. Pero ate, enough. Hayaan mo na siyang lutasin itong problema sa kumpanya. Alam mo namang mas may importante pa tayong gagawin ngayon. Dahil sa anak ko. Wika ko dito. Natigilan naman dito saglit saka nagsalita. Don't worry ate. Hayaan ko na lang lalaking ito na ayusin ang nawalang pera sa kumpanya. Tayo na. Pupunta pa tayong. Who told you na ako ang gagawa ng paraan para bumalik ang perang nawala sa kumpanya? Dapat nilang bayaran iyon. Kasi kung hindi, ipapakulong ko sila. Dahil sa kapabayaan ng mga ito, kaya nawala ang perang hawak ni Mr. Mendez. Natigilan kami sa sinabi ng lalaki. Ang asawa ko naman ay namutla dahil sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko dito. You heard it right? So, iyon na iyon. Ibalik ninyo ang perang nawala sa kumpanya. Kasi kung hindi, kakasuhan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng 2 linggong palugit para ibalik iyon. Saad dito sa amin. Pero, saan kami kahahanap ng 5 bilyon na pera? Wala akong ganong halaga sa ngayon. Utal na wika ng asawa niyang si Arthur. Gumawa kayo ng paraan. Kung ayaw ninyong awayin kayo ng ibang board members nitong kumpanya. Excuse me, wika nito sa kanito kami iniwan. Ano bang sinasabi ng anak mo ha, Rodolfo? May problema sila ate. Dumagdag pa siya. Wika ni Sylvia sa asawa nito. Alam mong totoo ang sinasabi niya, Sylvia. Kaya wala silang magagawa ni Arthur kundi gawin ang sinabi ni Lorenzo. Sagot naman ni Rodolfo sa tanong ng kapatid niya. Napaiyak naman ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Medyo nakakahinga na ako ng maluwag dahil finally ay kinuha na ang puwasa sa 2 kamay ko. Malaya ko nang nakikita ang paligid. Tama nga sila. Nasa isang isla nga kami. Paano ako makakatakas dito kung nasa gitna kami ng karagatan? Siguro naman ay may bangkang demotor sa lugar na ito. Kasi kung wala, paano sila aalis at babalik dito? Saka ang proposal sa akin ng lalaki, kagabi ko pa naiisip iyon. Siguro ngayong tanggapin ko na lang ang offer nito sa akin. Kapalit ng mga magulang ko at tiyahin ko. Sa ngayon kasi wala akong choice kundi sumunod sa kondisyon nito. Dahil wala naman akong magagawa. Napatingin pa ako sa dalampasigan na may marinig akong parang ugong ng helicopter. May helicopter dito? Diyos ko, baka may rescue na sa akin at natuntun ako. Pero paano naman ako matutuntun? Walang signal dito. Itong cellphone ko walang signal. Kahit message wala akong matatanggap. Sadya nga bang walang signal dito? Pipingbulong ko sa aking isipan. Pinagmasdan ko ang dalampasigan. Nakita ko ang isang lalaking naglalakad roon. Hindi siya nagkakamali. Si Lorenzo Santibanez iyon, ang kanyang kidnapper. So, naka-helicopter ito? Tanong ko pa sa isip ko. Napalingon pa ako nang may pumihit na si Radora. Si Lorenzo ang nakita ko. Pinagmasdan ko ito. Guwapo ang lalaki, pero mukhang seryoso ito ngayon. Wala din akong mabasang anumang emosyon doon sa mga mata nito. So, what's your decision? Tanong nito sa akin. Paano ako makakasiguro na walang mangyayaring masama sa mga magulang ko? Maging sa tita Sylvia ko. Sa magulang mo, wala tayong magiging problema dyan. Pero iyong tiyahin mo, hindi ko alam. Dahil pinapainit na naman niya ang ulo ko kanina. Alam mo bang pinagbintangan na naman niya akong magnanakaw? Siyempre tumanggi ako dahil hindi naman totoo yun. Ako ang may-ari ng kumpanya kaya wala akong balak nakawin ng pera ng sarili kong kumpanya. Saad nito sa akin. So, what's your answer about my proposal? Tanong nitong muli sa akin. Sige, magpapakasal ako sa iyo kung iyan ang gusto mo. Saad ko dito. Good. So may ibibigay ako sa iyong kasulatan. Read it before you signed it. Dahil kapag pumirma ka na dito, wala na itong bawian. Saad nito sa akin. Saka nito nilapag sa kamang isang mahabang papel saka black ball pen. Signed it at babalikan ko iyan. Wika nito sa akin, saka nito ako iniwan sa loob ng silid na iyon.
Dahan-dahan akong lumapit sa kama at marahang tiningnan ang nakasaad sa papel. Nakailagay doon na pwede siya nitong sipingan kahit kailan niya ito gusto. Pagsisilbihan niya ito at susunod siya sa mga nakasaad doon na kapag nagkabukingan, hindi ko daw aaminin na kinidnap ako, kundi kusa siyang sumama dito at nakipagtanan. Dahil kapag sinuway ko daw ang utos nito, isang pitik lang daw ng lalaki ay may mangyayari ng masama sa mga magulang niya. Marahan kong nilapag ulit ang papel. Napatiimbagang pa ako dahil pakiramdam ko'y wala akong choice kundi sundin ang lahat ng nakasaad roon. Pero alang-alang sa pamilya niya, gagawin niya ang lahat, wala lang may mangyaring masama sa mga mahal niya sa buhay. Kinuha ko ulit ang papel saka ko ito pinirmahan. Ibig sabihin, pumayag ako sa kasunduang iyon. Saka ko muling nilapag ang papel at ballpen at huminga ako ng malalim. Ang tagpong iyon ang naabutan ng lalaki. Mabilis nitong kinuha ang papel saka na ito tiningnan kung pumirma na ba ako dito. Gumuhit naman ang ngiti nito sa labi. Nakaagad ding nawala saka nito ako natiningnan. Sa susunod na araw ay kasalan natin. Dito mismo sa isla. Wala tayong ibang bisita maliban sa paring magkakasal sa atin. Don't worry sa mga requirements. Ako na ang bahala doon. Magbabayad lang ako ng malaki para maikasal tayo sa lalong madaling panahon. Wika nito sa akin. Magtatabi ba tayo sa kama? Tanong ko dito. Malamang, magtatabi. Dahil mag-asawa na tayo, di ba? Wika nito sa akin. Hindi naman nakasaad sa papel kung magtatabi tayo. Ang nakalagay lang doon kung kailan mo lang ako gustong sipingan. Wika ako dito. Well, kasama na iyon. Hindi naman pwedeng tatawagin lang kita kapag may kailangan ako sa'yo. Gusto ko katabi kita sa kama. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Wika nito sa akin. Nagulat pa ako dahil bigla nito akong hinilikan sa labi na ikinalaki ng mga mata ko sa gulat. Mabilis lang iyon. Parang dampi lang. Saka ito lumbas ng silid na iyon na walang anumang salitang namutawi sa labi nito. Wala sa loob akong naupo-upo at nahawakan ko ang aking labing kanila lang ay hinalikan ito ni Lorenzo. Hindi naman siya nagagalit. Bagkos ay kinilig pa siya dahil muli na naman siyang nakatikim ng halik. Pero sa isang lalaking hindi naman niya boyfriend, kundi instant hobby niya sa susunod na araw. Humiga ako sa kama ko, gusto kong imagine ang magiging buhay ko kasama ang lalaking iyon. Gusto sana niyang pangit ang maiisip niya, pero ibang naiisip niya. Isang masayang pamilya at kasama ng magiging anak nila ng lalaki. Sa lahat siguro ng nakidnap, siya lang ang kinilig ng ganito. Siguro dahil attracted na kaagad siya sa lalaki, kahit pa hindi niya ito kayang basahin. Ang alam lang niya ay ang maramdaman niya ngayon, siguro'y dahil iyon sa biglaang paghalik nito sa kanya. Kaya ngayon nangangarap na siya ng gising. Hindi niya namalayang dumating na pala si Ate Dalia. Ma'am Eliza, pinapatawag ko kayo ni Sir sa baba. Doon daw ho kayong mag-dinner. Sabay daw ho kayo. Wika sa akin ng matandaan ay kinagulat ko. Bakit ako niyaya ni Lorenzo na kumain kasabay ito? Dahil ba pumayag na akong magpakasal dito? At tumasta itong tunay na nga kaming mag-fiancé? Tanong ko sa isip ko. Bakit raw ho? Tanong ko dito. Hindi ko po alam ma'am. Inutusan lang ho niya ako. Ngiting wika nito. Ganoon ho ba? Sige po. Samahan niyo po ako. Wika ako dito. Tumango naman ito. Nang nasa second floor pala kami ng bahay na iyon, base sa nakikita niya, dahil pababa na sila ng hagdanan, ay namangha pa siya sa ganda ng living room ng naturang bahay. Sobrang ganda. Masarap sa mata ang kulay berde na pintura ng dingding at ang mga kortina nito. Maganda din ang pagkakaayos ng mga gamit roon. Halatang naka-arrange palagi. Ma'am, dito ho tayo sa dining. Saad dito sa akin. Tumango naman ako. Dito saka ako sumunod sa matanda. Namangha naman ako sa ayos ng dining ng bahay na iyon. Maganda din siyang tingnan. Hindi masakit sa mata. Nakita kong nakaupo na roon si Lorenzo at naghihintay na ito sa akin. Take a seat. Wika nito sa akin, saka ito tumayo at pinaghila ko ng upuan. Marahan naman akong umupo saka nagpasalamat dito. Thank you. Mahinang saad ko dito pero sapat na iyon para marinig nito ang sinabi ko. You're welcome. Saad naman ito. Kumain ka na? Saad nito sa akin. Nag-aalangan pa akong kumain dahil baka sabihin nitong takam na takam siya sa mga pagkaing nakahain doon. Lahat kasi ay paborito niya. Paano kaya nito nalaman na paborito ko ang sinigang na hipon at escabecheng lapu-lapu na isda? Gayong wala naman itong alam tungkol sa akin. Don't worry, walang lason iyan. I assure you that. Hindi ko yan gagawin sa magiging asawa ko. Saad nito sa akin. Di na lang ako kumibo dahil ayoko nang i-correct ito. Hindi naman iyon ang iniisip ko. Tahimik na lamang akong kumuha ng pagkain saka nagsimula ng kumain.
Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.